Sa itsura pa lang ito ni Tokoy, hindi raw inakala ni Elizabeth na mabubuhay pa siya. Nirescue ni Elizabeth ang aspin na ito mula sa isang kalye sa kanilang probinsya sa Leyte. Ngayon, ito na si Tokoy, malusog na malusog at namumuhay ng masaya kasama ang kanyang fur mom sa Espanya. Advocacy ngayon ni Elizabeth sa pamamagitan ng kanyang vlog. Dumami sana ang mag-rescue sa mga inaabandonang aso, lalo na ang mga aspin o asong Pinoy. Para maipakita po sa lahat na pwede naman po palang pahalaga natin ang asong Pinoy. Hindi lang po yung mga may breed. Aminado si Elizabeth, mahirap sa umpisa ang mag-alaga ng rescue dog, lalo na sa kondisyon noon ni Tokoy. Sinuklian naman ni Tokoy ang tiyaga at pagmamahal ni Elizabeth na na-diagnose na may anxiety disorder. Bali siya po yung naging sandigan ko po, naging light ko po sa pag-overcome po sa anxiety ko po. Kasi iba pala kapag meron, parang nagko-comfort sila sa iyo eh. Kaya nang magkaroon ng scholarship sa Espanya para mag-aral, hindi nagdalawang isip si Elizabeth na isama si Tokoy. Sa Espanya, guwapo raw ang tawag ng mga Espanyol kay Tokoy. Pinoy na Pinoy raw ang ugali, tulad ng iba pa nilang aspin sa probinsya. Loyal at napaka-adventurous at napaka-protective din po pala nila kasi maraming beses na ng aspin na yon na niligtas yung mga kuya ko sa ahas po, mga 3 beses po ata. Tulad ng pagtanggap at pagmamahal na nararanasan ni Tokoy sa Espanya, sana raw ganito rin ang maranasan ng mga aspin sa Pilipinas. Bagamat hindi isang opisyal na dog breed, ang mga aspin tulad ng iba pang mga alagang hayop, nangangailangan din ng aruga at kalinga. Hello po? Apo? Sige po. Mas mabilis pa sa alas 4 kung lumabas ng pinto si Bunsoy the Labrador. Hello po? Tila lagi itong sambit ng kanyang amo tuwing may parating na parcel. Hello po? Hello po? Hello po? Kaya si Bunsoy sanay na sa unang bati ng mga delivery rider. Hello po? Okay po, sige po. Kahit chillax pa, diretsyong pinto si Bunsoy. You had me at hello, ika nga. Eto namang fur baby na si Nuggets, hindi mo malaman kung Shih Tzu ba o tuko. Todo kapit sa aircon o... Wow! Ang lamig sa kwarto mo! Kwento ng kanyang amo, nasanay na kasi sa buhay aircon si Nuggets. Madalas daw siyang hingalin kapag mainit. Napapaaray na tuloy ang fur parents sa electric bill. Ikaw nagbabayad ng kuryente, iha? Ang galing mo naman. Hindi naman kaya sa sobrang lamig, siya ay maging frozen nuggets? Parang teleserye ang ganap sa pagsabunot kay Aling Sonia, ang kontrabida ng taon, si Kohi na kanyang golden retriever. Pero ang animoy sakitan, lambing lang daw ni Kohi. Target daw niya ang scrunchie o pantali ng buhok ng amo. Lalo na pagka kakalaban lang yung scrunchie ko, huhugutin niya na naman. Hindi nga raw mawari ni Sonia kung bakit ang hilig mang-agaw ni Kohi ng pantali sa buhok. Pero ang hindi raw maitatanggi, ang lambing humor ni Kohi. Ayan katulad yan. May nakita na naman siya. Malambing po kasi ito eh. Sobrang lambing niya. Goto bulalo, pineapple bulalo, at sizzling bulalo ala Sizzling Kapampangan. Ilan lang yan sa mga bersyon ng bulalo ng 15 restaurant na lumahok sa kauna-unahang Creative Bulalo Challenge sa Tagaytay. Bukod nga sa malamig na panahon at mga pasyalan, isa sa binabalik-balikan dito sa Tagaytay ay ang bulalok. Ito ay isang competition or isang challenge ng pinaka-creative na bulalo na makikita natin ngayong taon na to sa Tagaytay. Sabi ng ibang sumali, di dapat mawala ang nakasanayang lasa ng bulalo. Nag-stick po kami sa classic way of cooking namin kasi doon po kami binabalik-balikan. Pero talagang umangat ang mga kalahok na extra challenge ang mga twist. In third place, Summit Bulalo na pang fine dining ang peg.
Ito rin ang nakatanggap ng People's Choice Award. Lahat po ng flavors when you bite in our bulalo, saka po siya mag-explode. All your palates will experience the taste of bulalo. Second place ang Flying Bulalo Pares. Ang kapares po lagi ng bulalo is either kanin or noodles. In-innovate namin na maging flying bulalo. At ang first place, Kimchi Bulalo. We have created the bulalo, a kimchi bulalo, inspired of the flavor of the Korean taste na gustong-gusto ng mga Pilipino.